Grabe, ang ganda. Sa video na ito ay ating pupuntahan ang lalawigan ng Aurora na matatagpuan sa dulong silangan ng Region 3 o Central Luzon. Ito ay may layong mahigit 170 kilometers mula rito sa Metro Manila. Pero bago tayo magsimula ay palike naman ng video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat! Ride out mula Quezon City ay 2:15 AM. Marami tayong makakasama sa biyahe na ito at ang meet-up place ay sa Marilao, Bulacan. At halos eksakto 3 AM ay nakarating na rito sa tagpuan. Caltex. Good morning. Magkarera to guys. So guys, dito kami sa Marilao at ito yung unang stopover namin at dito kami nag-meet up lahat. So ang oras ay eksakto 3 AM. So dito sa Caltex sa Marilao. So along MacArthur Highway. After ng ilang kwentuhan at mga paalala sa magiging biyahe ay ride out na kami rito sa Marilao, Bulacan bandang 3:30 AM. Nang kami ay makarating sa Plaridel Bypass Road ay dito na namin naranasan ang matinding ulan at hindi namin ito inaasahan. Mabuti na lang at mayroon kaming nasilungan. May kapote man ay mas pinili pa rin naming wag munang bumiyahe dahil may kalakasan pa ang ulan, madilim pa at maraming mga truck ang maaari naming makasabay. Sa unti-unting pagtila ng ulan ay muling nagpatuloy ang aming biyahe. May ilang mga lubak pa rin kaming naranasan dahil sa mga inaayos na kalsada. .05 AM ay nagdesisyon na kaming mag-stop over para mag-almusal. Kung saan kami huminto para mag-almusal ay ang bayan ng Gapan sa Nueva Ecija. Yo guys, at makalipas ng ilang oras no, at inabutan nga kami ng ulan kanina doon sa Bulacan at nandito na kami ngayon sa Nueva Ecija dito sa Gapan. Ang Gapan ay sinasabing itinatag noong 1595. Ito ang pinakamatandang bayan sa Nueva Ecija at isa sa pinakamatandang bayan sa buong Pilipinas. At bakit tinawag na Gapan ang Gapan? Noong mga panahon na ang lugar ay kakahuyan pa, ang mga Kastila ay dumating sa isang misyon nang may nakita silang mga taga roon na gumagapang. Pinahinto sila at hindi nila alam kung paano magsalita ng lokal na dialekto. Tinanong sila sa wikang Kastila. Ang mga taga roon ay walang alam sa wikang Kastila. Sa pag-aakalang tinatanong kung ano ang ginagawa nila, sumagot sila sa Tagalog. Gumagapang-gapang kami. Kinuha itong pangalan ng mga Kastila at sa paglipas ng panahon, nawala ang G at nanatili ang pangalan ng Gapan hanggang ngayon. Ayon sa isa pang alamat, ang pangalan ay nanggaling sa umaakyat at gumagapang na mga halaman na sagana sa lugar.
Nagpatuloy na ang aming biyahe. Nadaanan namin ang Cabanatuan City at sa unahan ay itong Palayan City. Sa Palayan City ay matatanaw na ang napakagandang kabundukan ng Sierra Madre. Ngunit mag-iingat lang sa mga lubak dito dahil sa mga sirang kalsada. Parang ang dami nila. Nakasama ba yan sila? Wow, ang ganda oh. Wow! Ganda, Brad. Dapat si Jerome naman mag-drive. Wow. Plano mo, palipalit mo.
guys, no, sobrang ganda ng ilog, oh. Napakalinaw din ng tubig. Pwede yata sigurong maligo dyan kasi malinis naman yung tubig. Pero walang mga cottage yan nandito. Nandito tayo ngayon sa Nueva Ecija pa rin. Sobrang linaw ng tubig sa gilid natin. Grabe. Tapos makikita pa natin dito yung mga kabundukan, no? Magkabilang gilid, tapos ilog. Grabe, sobrang ganda. Habang papalapit kami sa probinsya ng Aurora ay samot-saring magagandang tanawin ng aming nasasaksihan. Gaya na lamang itong dinarayong spot sa bayan ng Gabaldon, Nueva Ecija. Bakit tinawag na Gabaldon ang Gabaldon? Ang dating pangalan ng Gabaldon ay Sabani. Ngunit noong 1955 sa bisa ng Republic Act 1318, pinalitan ito bilang Gabaldon bilang pagpupugay sa dating gobernador ng bayan na si Isauro Gabaldon. Yo guys, nandito kami ngayon sa Gabaldon. Meron nakalagay dito. So dito kami sa welcome arc ng Gabaldon. At mula rito ay mga isang oras pa daw bago doon sa mismong punta namin sa Dingalan, Aurora. Picture taking muna kami dito para meron kaming remembrance na syempre nakadaan kami rito. Alright. At mula dun sa Marilao, Bulacan kanina ay mga 3 AM kami doon nag-ride out. Siguro mga 3:30 exactly kami mismo umalis. At anong oras na ba? Ang oras ngayon ay 8:30. Medyo naging matagal din sapagkat may mga pag-ulan kami naranasan tapos huminto. At may pagkakataon din na nag-stop over, mga ilang minuto din at ilang stop over din doon. So yun, mula rito estimate namin mga 1 hour papunta sa mismong bayan ng Dingalan. Sorry po. Dingalan na tayo guys, oh. Dingalan, Aurora. Yan guys, at binabaybay na natin itong Dingalan, Aurora. Nandito na tayo sa bungad ng Dingalan, Aurora. Mabuti at naging okay yung panahon. Makulimlim na medyo mainit. Kaya maganda sa pakaramdam yung biyahe natin ngayon. Ganon, napakaganda ng lugar. Kitang-kita nyo yung napakagandang view na yun. Hulubundukin. At natatanaw na natin dito yung dagat. Let's go, let's go. Bakit tinawag na Dingalan ang Dingalan? Pakinggan ang dalawang bersyon ng kwento. Una, ang mga unang nanirahan sa kalupaan ng Dingalan ay mga tribong Dumagat, kaya't ang Dingalan ay hango di umano sa salitang Dumagat na Dingalan na ang ibig sabihin ay tabing ilog ng Galan, dahil mayroong 15 ilog ang Dingalan na sagana rin sa anyong tubig. Isa pang istorya ay mayroong magkapatid na dumagat na ang pangalan ay sina Ding at Alan na nangangaso sa kagubatan. Nang sila ay nagkahiwalay sa gubat ay sinigaw nila ang pangalang Ding at Alan para mahanap ang isa't isa. At
At ang bayan ng Dingalan ay nakatapat sa Pacific Ocean, kaya puntahan natin ang isa sa mga dinarayo rito, ang Pacific View. Makikita ang ganda ng karagatang Pasipiko mula sa view na ito. Grabe, ang ganda.